nagpapaklinin kami ng sofa. And, ito yung itsura niya. Actually, naman siya ganun kadumi pa sofa, pero madumi na din. Ayan. Lalabas na yung isa eh. Dumating kasi si kuya. Wala kami sa bahay. And yung mga bata yung papasok. Ayan. Ito yung pinakamadumi. Pero yung dumi nito, dahil sa nilinis namin siya, tinry namin siyang linisin, na nag-fail. So, ayan siya. And, ayun na si kuya. Naglilinis na siya ng sofa sa labas. Nilabas niya yung sofa. So, videohan ko para makitaan ko ng before and after. Hopefully, malinis siya. Kasi unang iniisip namin pareha poster na. Pero gusto ko pa kasing kulay nito eh.
So, ayan na yung naging itsura ng sofa, guys. Tapos nang linisin yung sofa. Pero hindi pa yan completely dry. Kailangan pa siyang ipa-dry completely ng mga 6 hours. Tsaka kailangan pa siyang i-fan dry. So, binalik ko lang yung mga cushions. Pero tatanggalin ko ulit yan. Kung makikita nyo, parang may mga dark spots pa kayong makikita. Actually, kasi kaya may dark spots yan, lalo sa mga cushions kasi hindi pa siya ganun ka-dry. So, kailangan ko pa siyang patuyuin pa for another 6 hours para mas makita ko yung final result. Pero as of now, sobrang ganda na niya. Sobrang linis na ng sofa and happy kami. And kala ko talaga kailangan na namin magpa-reupholster. Good morning, guys! Dito tayo sa kitchen dahil plan kong palitan yung mga labels ito sa kitchen. So, ito yung para sa pantry. This one naman, para to dun sa mga canisters ko, sa mga bottle, and this one, para dun sa mga spices. In-order ko lang siya sa Lazada. Nakapag-print ako ng ganito, kaso parang hindi siya ganun ka-waterproof na piprint ko and ayoko nang magsayang ng pagod. So, in-order ko na siya sa Lazada kasi mura lang to. Tatry kong lagay yung link sa description box. So, ito na yung itsura nung pantry area. Actually, lang ito yung mga supplies namin. Meron pa under nung sink. And ito na yung itsura ng mga labels. Yung iba kasi pangit na. Tsaka, ayun, nag-fade na siya, oh. And, iba na kasi yung mga laman ng iba dito, kaya gusto ko na rin palitan yung mga labels. And kung makikita nyo, nag-fade na yung pagka-black niya. So, umorder na lang ako. Mura lang kasi siya. 112 pieces na. And itong para sa pantry naman, 17 pesos, 3 piraso. So, ayan yung itsura na ipapalit ko. And, pinakustomize ko yan. Sinukat ko kung ano yung gusto kong sukat. And then, chinat ko sa seller. Actually, kahapon pa dumating tong mga stickers. Pero hindi ko na ginawa kahapon kasi busy rin ako mag-bake. And dito naman sa side na to, ang papalitan ko, ayan, itong mga oils. To lalagyan ko rin to ng sticker. And this one, papalitan ko rin siya. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, nasisira yung dito niya. Tingin ko sa init yan or pag nababasa. Pero waterproof dapat siya, pero hindi siya ganun ka-waterproof. So, dito makikita nyo kung ano yung mas gamit na gamit ko. Yun yung nasisira na. So, ayan, yung black pepper, paprika, yung curry. So, yan yung mga nasisira. Pero lahat yan papalitan ko na siya. And, itong mga canister na to. So, yan yung mga papalitan ko ng labels. Ito yung ganitong size. Pina-customize ko rin pa rin siya. Pero yung pang 300 ml na bottles yung ginamit ko dyan. So, yan naman 100 pesos for 12 pieces na. Same with dito sa mga pang spices. 100 pesos, 12 pieces na. So, kaysa bumili pa ako ng materials, kasi hindi ko dala yung mga materials ko dito. And, hindi nga siya ganun ka-waterproof. Ayan, in-order ko na lang para mas less hassle. Tapos na ako magkabit ng label, guys. And, ang ganda niya. Actually, black talaga yung gusto ko before pa. Kaso magastos i-print yung black. Kaya, nag-white ako na labels. Pero sa pantry, di ba, black talaga labels ko. Kailangan ko na din mag-refill ng ibang mga ingredients ko dito. Kasi nag-bake ako kahapon. Kaya, bawas na bawas din siya. Pero, ayan, ang ganda ng print niya. Plus, vinyl na to. Waterproof, smudge-proof, oil-proof daw. Sana talaga tumagal siya. Tsaka heat-proof. And ito, 2 oil lang yung nilagyan ko sa mga bottles. Tapos, ito yung chocolate and decaf na coffee. Yung mga spices naman, ito na, nilagay ko na siya sa spice rack ulit. And, ang cute. Pareho lang yung ginamit ko na design kasi gusto ko uniform yung itsura pa rin dito sa kitchen. Ayoko nang iba-iba yung itsura ng mga labels. Actually, pinag-iisipan ko pa rin kung tutuwa ba ako na naging itim. Kasi baka maging dark masyado yung itsura ng kitchen. Pero we'll see. And ito naman yung kinalabasan dito sa pantry area. Nagawa ko na rin siya. Nakakatuwa. Ang pinaka-fail lang ako, itong isang to. Lukot na kasi yung board na pinagkabitan ko. Sana hindi ko na talaga pinilit. Pinalitan ko muna yung board. Ayan, tinamad. So, may isang pangit yung itsura. The rest, okay naman eh. Siya lang talaga. Kitang-kita mo na, ayan medyo lukot-lukot na talaga siya. Pero ako lang naman siguro yung mag-iisip niya.
Actually, ako na makapansin yan. And sa kanila, di naman nila imamind yan. Pero syempre, mas okay pa rin sana na mas maayos. Pero ang ganda niya ng tignan. At least hindi na faded at saka hindi na tuklap-tuklap yung mga labels nitong baskets ng pantry. Plus, yun na nga, may mga baskets talaga na iba yung laman. Kaya kailangan din, palitan ko na yung labels. So, nasanay na naman kami kung ano yung mga laman nun. Pero mas okay pa rin na naka-label. Good morning guys, it's 5:30 a.m. and today is Monday. Gagawa ako ng baon nila. Magluluto ako ng burger steak. Kahapon nag-grocery kami and nandito pa yung mga kin-grocery ko. Ito, plus, meron pa dito. Ayan. Hindi ko pa siya naliligpit. Gawin ko na lang yan mamaya. Pag alis nilang lahat mamaya. And ito ang itsura ng kusina, guys. So, kailangan ko lang tanggalin yung mga dishes dito. Ayusin ko. Plus, nagluto si daddy ng steak. Kahagabi, siyang nagluto. And, ayan. Grabe yung tasik na mantika dito. Ayan, kung makikita nyo, ang dumi-dumi. Hindi ko na yan ginawa kahapon. And hindi rin nagawa ng mga bata. So, ako na magliligpit niyan ngayon. So, magluluto muna ako guys ng baon nila. Burger steak yung gagawin ko. Ito pala yung beef patties na niluluto ko. Yung Highlands na Angus beef. So, ayun, nakasalang na yung egg ko. Sasalang ko na rin itong burger patties. Tapos, gagawin pa ako ng gravy. And here's their baon from Monday, burger steak, tsaka sunny side up egg. Lahat yan ngayon ko niluto umaga. Kasi wala akong nakaprep na pagkain for today. Actually, merong fish fillet sa rep, pero I don't think na enough kasi yun. Yung food namin yun kahapon. So, nagluto na lang ako ng bago. Happy Monday, guys! Tapos na akong maglinis ng kitchen, guys. Ayan, nakapagpunas na ako dito sa dining area. Plus, nahugasan ko na yung mga dapat hugasan and nakarun na rin yung dishwasher namin. Pero, hindi pa rin ako nakapag-ayos ng mga grocery namin kahapon. Tingnan natin kung mag-grocery haul ko siya. And, ang tagal ko na hindi nag-grocery haul, no? Alam ko, inaabangan nyo yan. And, ito yung mga hinugasan ko by hand na lang kanina. Konti lang naman yung mga pinaglutuan ko lang. Tapos, yung nakasama sa dishwasher, yung mga dishes ng kagabi tsaka nung tanghali. Ito hindi ko pa napapakita. Yung dish soap sa hand soap. Yung bottle binili ko tapos nagpa-customize din ako ng label. Ang ganda lang yung tignan. Pati sa shower area namin, ganyan din. Ang cute lang talaga, sobrang tignan. And napaka-aesthetic. And napunasan ko na rin yung oven, guys. Ayan na siya. Hindi siya tulo-tulo ng mantika. And yung towel, sa basa lang yan sa pagpupunas ng kamay. And malinis na dito. Kailangan ko lang magsalin ng rice later. Itong tira na to hindi ko na pa sinasalin. Pero meron din akong biniling rice. Nag-grocery kami kahapon. So, malinis na dito. Except yung sahig. Hindi pa malinis yung sahig. Pero yung Robovac na yung bahala sa sahig, si Snow White na ang pagbabacuumin ko. Sa sala naman, kagabi pala naglikpit-likpit na ako. And magsasort din ako ng laundry. Habang, yun na rin yung pahinga ko. And ayun, meron na ako dong mug kasi nag-heat up na ako ng water. Pag umaga, uminom ako ng mainit na tubig. Hindi na tea or kahit ano, tubig lang na mainit. So ito yung susort kong laundry. Isasalang ko rin yan today. Kailangan ko rin maglinis ng CR. Ito na pala yung itsura ng sala. Kung pa napapakita to, no, after kong ipakita sa inyo na nagpa-cleaning kami ng sofa. And in fairness talaga namang ang ganda ng pagkakalinis nila ng sofa namin. Highly recommended yung pinagpalinisan ko. Lagay ko yung link sa description box pag gusto nyo rin na magpa-deep cleaning ng mga sofa ninyo. Nakakatuwa na yung itsura niya. Wala na yung mga stains na nakakaasar tignan. Nakala talaga namin papare-upholster kami. Pero dahil sa deep cleaning yun, nasave ng pagpapare-upholster. Happy pa naman kasi kami sa itsura ng sofa eh. Kaya ayoko pang magpare-upholster sana. Kaso nga lang, sa dumi niya, naisip namin na baka yun na yung solusyon. Time na magpare-upholster. 8 years na rin kasi nung huli nagpare-upholster kami nitong sofa. And yung sofa is 13 years na. Kaya ang tagal na rin niya. Tagal na ng pagsisilbi niyang sofa na yan. And ito na may tsura dito sa TV area, sa may TV console. Ito yung mga shelves na nasa room ni Kyle dati.
Ayan yung tsura niya. So, yung mga books nandito, pero hindi pa lahat ng books nandiyan na. Ayan yung kabilang side, more on yung mga pang-games ni Kyle. Tapos yung pang-pop, tsaka mga toys niya na naka-display. And dito, ayan, puro books ko dito. Yung mga Harry Potter ko. Tapos yung Cassandra Clare ko. Next time, try kong ipakita sa inyo ng mas maayos itong sala kapag tapos na ako siguro mag-sort ng laundry. Sort muna ako ng laundry, guys, and balikan ko kayo later. Pagkatapos ko mag-sort ng laundry, papaandarin ko na rin si Snow White. Tuloy muna ako sa pag-sort ng laundry and balikan ko kayo later. Tingnan natin kung makakapag grocery haul tayo. Susubukan ko. Maglinis din ako ng CR ngayon pero ewan ko kung may oras ba ako para gawin yun. See you later, guys! It's 11:30 na, guys, and ayan na, nalatag ko na yung mga grocery namin. Makapag-grocery haul na ako, pero hindi pa lahat yan. Nasa rep pa yung mga kinakailangan naka-freezer and kailangan naka-fridge. Hindi ko pa siya nilalabas. Ito muna yung inayos ko, and then after ko mag-lunch, tingnan ko kung mag-grocery haul ko na to kasi magsasampay pa rin ako. Hindi ko muna nilabas yung mga nasa rep kasi matuto sila kapag nilabas ko dito. And wala na akong maglalagyan, guys. Siguro dun ko na lang siya ihilera mamaya kapag nag-grocery haul tayo. And malinis-linis na ang bahay. Yung sahig, nakapag-vacuum na si Snow White. Pero hindi pa ako nakapag-steam mop. And na tayo sa sala. Nakaready na yung lunch ko. Ayan yung lunch ko, guys. Yung fish fillet. Parang stir-fried na fish fillet siya na may broccoli. Kanina nakapagpahinga ako ng konti habang nagpo-fold ako ng mga laundry. Ayan, nanonood naman ako. Pero ngayon nilagay ko sa wall art kasi kakain ako. Ilikpit-likpit ko rin ng konti to. Pero di ko pa inaalikabukan yan. Siguro bukas na yun. Pero yung CR, binabad ko na isang CR. Hindi ko sinabay na ibabad yung dalawang CR. Isa-isa lang. Baka hindi ko kayanin kasing ayusin. Plus, pag kailangan ko mag-CR, wala akong magagamit. Magla-lunch muna ako. And then after that, magpasampay. Magre-rest. And then, tignan natin kung makakapag-grocery haul na. Dito matatanaw nyo na yung laundry area. Medyo magulo pa yung laundry area. Hindi pa siya ganun ka-organize. Dito ko naman nilagay yung desk ni Bunso para mas nakikita ko siya kapag naglalaro siya. And dito lang siya lagi sa sala nakatambay instead sa room. So, ayan na ang bahay, guys. And kakain muna ako. And I'll see you all later. Work in progress pa ang bahay. Pero marami na kaming naiayos dito. Marami na kaming naigawa, nai-organize para mas maging okay siya para sa amin. Kain na muna talaga ako, guys. Mamaya, mag-grocery haul tayo. Nakatulog ako, guys. Nakaidlip ako after magsampay. And, ayan, ngayon inayos ko na yung mga galing sa rep. Nilagay ko na dun sa may likod. Plus yung iba dito sa may harap. And, mag-grocery haul na tayo. Ang total bill pala namin ay 11,343.95. And, para may idea kayo sa mga presyo, ayan. Quickly lang inaran ko yung mga presyo ng pinamili namin. Kayo na ang mag-post, guys, para makita nyo kung magkano yung presyo ng mga bawat pinamili namin. Isa-isahin ko na to ipakita sa inyo kung ano yung mga pinagbibili ko. Pero umpisahan natin dito para mabalik ko na rin sa freezer at sa rep tong mga to. So, kumuha ko ng dalawang Mexican tortillas. Bambi yung brand niyan. And gagamitin ko yan para doon sa chicken. Plus, mahilig kami gumawa ngayon ng mga wrap. Kaya, lagi ako may stock niyan sa rep. Tapos, itong tender juicy na hotdog. Ano to? King size. So, 12 pieces yung laman niya sa isang pack sa pagkakabilang ko last time. Kasi gusto ko gumawa ng hotdog sandwich. And then, dalawang CDO na sweet ham. Ito naman para sa toppings ng pizza. Plus, pag gumagawa na ako ng pizza quesadilla, try kong pop-up sa screen yung ginagawang quesadilla. Yan. Ito ang nilalagay ko rin. And then, dalawang shrimp na pang tempura. So, sa SM ko to binibili. Filled na siya, divine niya. Nakaisa siya for tempura. So, ididip mo na lang yan sa flour and then after sa tempura butter. Yung tempura butter naman, binibili ko yun sa SNR. Ang brand nito is Purin. Kumuha rin ako ng dalawang crab sticks, imitation crab sticks. Itong Asian Stars Ichibani, ang brand niya. Alaskan King Crab Flavored Seafood Sushi Style. Ito yung pinakagusto talaga naming brand ng crab sticks kasi ito talaga yung masarap na crab sticks. And this one is 309 ang pagkakatanda ko sa isang pack nito eh.
And ito yung ginagamit kong pang bake sushi. And then, pang tempura din. Lately, nahihilig kami sa tempura. Lalo na yung mga bata, tuwang-tuwa sa tempura yun. Kaya lagi akong may stock nito at saka nito. Hindi na nga sila kumakain ng tempura pag lumalabas kami, pag nagmamurugami kami. Kasi, nagagawa naman sa bahay. And then, next one naman, itong pizza crust. Bumili kasi ako ng mozzarella sa SNR last weekend. Pwede na kami mag-pizza again. 4 yung pizza crust. And then, bumili na ako ng cream dory. Ginagawa ko tong fish fillet. Yung pinakita ko sa inyo kinain ko kanina. Yun usually ang luto na ginagawa ko dito. Gustong-gusto ng mga bata yun. Gustong-gusto ng kambal yun na napaka-picky ha. Plus, ang natutuwa ako, nalagyan ko siya ng broccoli. So, kumakain sila ng gulay. So, dalawa tong cream dory na binili ko. Mura sa SM tong cream dory. Nasa 120 lang per kilo. So, ayan na lahat yung mga frozen. Plus, yung mga kailangang i-rep na binili ko. Kung papansin nyo, konti lang talaga siya, no? Kasi may mga meat ako. Nabili ko sa SNR last weekend. And, ito lang yung mga sinadya ako na mga frozen food na wala naman sa SNR. Hindi ko doon binibili. So, ito, lalagay ko muna siya sa rep ulit, guys. Para hindi na tumato dito sa counter. Balik ko muna sa rep to. Nalagay ko na sa rep yung mga kailangang i-rep. Ayoko talagang mato sila dito sa counter. And dito na tayo, guys. Dito tayo sa may table. And uunahin ko rin to. Kasi kailangan ko rin palang i-rep to. So, bumili ako ng 4 na Magnolia Cold. Yung unsalted na butter. Ang mahal na nito. Nasa 145 ba o 154. Balikan nyo na lang yung resibo kayo na na-flash ko. Pero kailangan ko yan sa mga gagawin kong pag-bake. Actually, mga pinaplano ko kasing i-bake. Si Shobe nag-request ng ensamada. Tapos, gusto kong mag-carrot cake. Plus, gusto ko rin gumawa ng cookies ulit. And then, ano pa ba? Yun, sa ngayon yun muna. Baka brownies din. So, at saka gusto ko rin gumawa ulit ng chocolate cake. Yung ginagawa kong dark chocolate cake tsaka yung ultimate chocolate cake. May mga class ako ng mga yan, guys. Kung gusto nyo mag-join sa class ko, may online class ako. Plus, kumuha ko ng 2 cream cheese. Ito yung para sa carrot cake, para sa frosting niya yan. So, saglit lang, i-ref ko muna to. Ayun na, na-ref ko na siya. Actually, namimiss kong mag-bake at yung mga bata, na-miss nila sobra. Yung mga binibake ko, nag-bake ako last time and grabe. Yung cookies, sobrang na-miss nila yung cookies. 2 araw lang yung cookies sa bahay. Kaya sabi ko nga rin, medyo dapat tagalan ko. Kaso, pag bibigyan ko sila, sobrang, siguro a year na or more na hindi ako nagbe-bake talaga halos. Sobrang bihira na. Tuloy na tayo sa pag-grocery haul natin, guys. So, kumuha ako ng 3 Fiesta Spaghetti. Kasi bala ko yung pang carbonara, pang pesto, and yung pesto ng mga bata ngayon, gusto nila, nilalagyan ko na ng shrimp ngayon yun, and tuna. And kaya, speaking of tuna, ito yung tuna na gusto namin ngayon, yung century tuna na chunky corn tuna. Kumuha ko ng 6 niyan. Meron pa akong stock niyan, pero ang lakas maubos sa amin itong century corn tuna. Ginagamit ko rin kasi yan panggawa ng tuna spread. And kay Kyle, sobrang beres lang yan. Tsaka kay Achi. Actually, lahat kami kumakain except si, hindi pala lahat kasi except si Shobe. Pero pag nasa food, kinakain naman niya. Kumakain ng big sushi yun. And bumili nga ako nitong pineapple. Ala! Bakit slices ang nabili ko? Pineapple, crushed pineapple dapat yan. Yung katabi, hala, yun na nakuha ko. Samantalang, crushed pineapple na hawak ko. Ewan ko bakit slices yun na punta sa cart ko. Anyways, ika-crush ko na lang siya. Ano ba naman yan? Ayun. So, kasi pang carrot cake yan. And kumuha ko nitong chunky corned beef. Yung 2 malaki na yan. And ang egg ay mabilis maubos ito sa bahay. Sobrang pang nagluto ako niyan. Kahit sa ramen, pag ilang egg nilalagay namin sa bawat tao. Ako pa lang 3 egg gusto kong kainin agad. Tsaka, nagda-diet ako. Actually, nagtatry akong mag-diet. Kaya, mahigil akong kumain ng egg. And si Kyle talaga, sobrang higil sa egg. Sobra nun. So, 2 yung pinili ko. 2 large. Alam ko, 295 ang isang tray nito. And malalaki. Itong Bounty Fresh na egg. Kaya, yan ang gusto kong binibili. And then, kumuha ako ng Best Foods na Mayo Magic. Itong 3.5 liters na lalagyan. Ang laki, no? Tatry namin kung mas sulit to. Mas mura kasi to kasi bumili ako ng pouch na nasa 470 ba? Per pouch ang laman.
mas malaki ang tipid dito. Kaya, tatry ko kung sulit to at magtatagal sa amin yan. I mean, hindi masisira. Sana. Kasi yun ang target. Mas makatipid. Kung masisira, hindi tipid yun. The next one, ito namang SM bonus na fragrant rice na jasmine. So, 5 kilo lang yung kinuha ko. Actually, 10 na yung nakalagay sa cart. Tinanggal ko. Kasi, medyo umiinit na ngayon. And, ayoko magkaroon ng weevils yung bigas. And, ang hina namin kumain ng bigas. Hindi agad nauubos yan. And, if ever naman na makulangan kami, kaya nakita nyo nga yun, no? Dito. Tanyo may bigas dun sa baba. Nung naubusan kami ng bigas, may nabibila ng bigas dito sa loob ng subdivision. Kaya, ang dali lang. So, sabi ko kay Daddy, wag na kaming mag 10 kilos na bigas. Tagpa 5 na lang. The next one naman, itong feta crackers, isang tab na yung binili ko, and then chocolate chip cookies. Gusto ko yung mga nakatab na ganyan, para nasasara after kainin. Kasi minsan ilang praso lang gustong kainin. At least naka-container ka agad siya. And hindi mo na ipoproblemahin kung saan mo lalagay yung leftover. Bumili ako ng sugar. So, obvious naman ang dami kong i-bake, no? Bala kong i-bake. Kasi wala na talaga kaming stock ng sugar. Dito sa baba, usually nakalagay yung mga yan. And sa ngayon, wala nang stock ng sugar dyan. So, kumuha ko ng 2 kilong brown sugar and 2 kilong white sugar. Of course, kumuha rin tayo ng flour. Pangluto, pang-bake. So, itong Ellie yung kinukuha ko na unbleached na all-purpose flour. And 2 bag yung kinuha ko niya ng tagto 2 kilos. Tapos, next one is itong Nestle cream na all-purpose cream. 8 to, pero 6 na lang yung nandito kasi yung isa pinapalamig ko sa rep na. Chinil ko overnight kasi gagawa ulit ako ng Graham bars. Pero actually, may nagawa na ako. Try kong pakita sa inyo. Nasa freezer na yung nagawa kong Graham bars. And yung ginawa ko plain lang. Wala akong vanilla flavor lang. So, tsaka na ako gagawa ng cookies and cream. Next one, itong mga chocolates na binili ko for baking. So, kumuha ko na isang chocolate chips. Yung 1 kg siya. Barrels yung brand. And then, ito namang milk chocolate compound and dark chocolate compound. Parehong tag 1 kg to. So, ayan yung mga ginagamit kong pang baking. Mamahal na nila ngayon sobra. Nakakagulat na yung presyo. Lalo na ang cocoa. Grabe, doble na ang presyo ng cocoa. Buti hindi ko pa kailangan bumili. Meron pa akong nung cocoa. And then, kumuha ko ng tomato paste. And then, 2 raisins. Pang carrot cake to. And itong graham crackers. 4 yung kinuha ko niya. Nagamit ko na yung 1.5. Yung isa nakatago. Since bukas na, nilagay ko sa airtight container. So, hindi ko na sinama dito. Kumuha ko ng gravy. 4 to. Nagamit ko na yung isa kanina sa pagluto ng pagkain nila. And then, instant dry yeast. Kumuha rin tayo ng parmesan. Kasi paubos na yung parmesan. And kailangan ko yan sa pesto and sa carbonara. And corn syrup for baking. Cornstarch. Wala na kaming stock ng cornstarch. Naubos na nung huling nagluto ako. So, kumuha ko ng 2. Alam nyo ba guys, yung last vlog ko ng grocery haul ng mga sa Shopee ko pa binibili, actually kakaubos lang ng mga nabili kong pesto doon. And napakasulit talaga nun. Nalulungkot nga ako na ngayon kailangan kong bilhin to ng full price sa supermarket. So, ayan, bumili akong 2 pesto kasi ubos na nga yung pesto namin. And then, coconut water. Gagamitin ko to sa Vips 2 na lulutuin ko. And 2 Coke Zero. And itong Domex na ultra thick bleach. Meron akong isa kasi na stock pero maglinis ako ng CR. And gusto kong linisin maigat ibabad yung mga tiles dito. Ito yung sabon na ginagamit naming lahat. Itong Mestiza. 4 yung binili ko. Saglit lang yung 4 na yan. Siguro 1 buwan lang sa amin yan. Ay, hindi. 2 linggo lang sa amin yan. Kasi kada isang CR, isang sabon. And 2 linggo nga lang sa amin yan. Bumili rin ako ng toothpaste, itong Colgate na triple action. Para sa kanila yan, ako nagsisensodyne ako ngayon. Di ko alam anong problema sa ngipin ko, pero sobrang nangingilo siya sobra. Kaya, nagsisensodyne muna ako. And, bumili ako na itong mega box. 5 ba to? 5 layer siya ng organizer na siya. Kasi yung mga medicine namin, kalat-kalat lang. Nasa isang cabinet dito.
dun sa may shelf na nasa may, kita niyo sa TV console, kaya pinakita ko, kalat-kalat siya. So, gusto ko siyang i-organize, kaya bumili ako nito para hindi nakalat-kalat. At kung ano pang mga anik-anik na dapat itago siya, no, ma-organize siya, ayun. Yan ang dahilan ba't kailangan kong bumili niyan. And then, kumuha tayo ng pansit canton. May minsan daw natin yung pansit canton. Nagdili yata sa pansit canton yun. Actually, ilang araw niya nasabi. Gusto kong kumain daw ng pansit canton. Dahil ko hindi bumibili kasi ng pansit canton. So, ayan, bumili tayo ng 12 na peraso lang. And then, facial tissue. Itong pack of 4. Yung SM bonus na brand. So, Shobe kasi, malakas gumamit ng tissue yan. Dahil na pag sinisipon siya, mabilis ma-allergy or pag napuyat, pag may ginagawang schoolwork, sipon ka agad kapag niya. Sabi ko, wag nagpupuyat masyado. Kasi tinitigyawat na plus, sinisipon pa siya. Kaya kailangan lagi ako may stock nitong tissue. Kasi kapag nagsi-CR naman sila or panglabas, gusto ko wet wipes ginagamit naman ng mga yan. And then, last but not the least, yes, tapos na tayo. Ang bilis natin, no? Kasi hindi ko na sinasabi yung presyo this time. Mas gusto nyo ba yung ganito? Pinakita ko lang sa inyo dire-diretso doon sa resibo yung mga presyo nila. Bahala kayong maghanap. Pero next time, sabihin nyo sa akin, comment down below na kapag next na nag-grocery haul ako, gusto nyo banggitin ko pa yung presyo isa-isa. Last but not the least, itong birch tree. Na 45. Yung choco milk drink. Yung mga bata gustong-gusto to eh. Siguro mga once a week. Minsan nga, twice a month lang eh. Bago ko siya timplahan itong birch tree. Tamad magtimpla yung mga yun. Iinom lang yun ng ganito kapag tinimplahan ko sila. Nakalimutan ko pala to sa ref. Bumili rin pala ako ng hotdog rolls kasi nga sabi ko sa inyo, gusto kong gumawa ng hotdog sandwich. Nakalimutan ko palang ilabas to. So, ayan talaga yung last na sa grocery haul natin itong hotdog rolls. And ito na lahat ang napamili natin kahapon guys sa SM Supermarket. Grabe na mahal ang bilihin ngayon, no? Sa ganito lang, magta 12,000 na rin to. And yun na nga, wala kayong makikitang gulay dahil yung bilihan ng gulay dito ay walking distance lang sa bahay namin. Hindi na akong bibili ng gulay sa supermarket. Plus, more on, marami rin dito na pang baking dahil nagbibake ako lately para sa mga bata. Sobrang namimiss na nila yung mga binibake ko. Kaya, namili ako ng mga pang bake ko ulit. So, that's it for today guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless. Bye!